Yun, start na tayo ng ating ride for today. Time check, it's 7 p.m. 7 p.m. po dito sa Abu Dhabi. Day 21 na tayo. Uy, day 21 na. Was supposed to ride morning, di ba? Kaya lang talagang super late na ako nakauwi kahapon. Nakauwi na ako mga past 11 na. Kasi hindi pa tapos yung pag-service ng bike. Tinest pa and everything. Well, anyway. So day 21 na tayo. Today is May... Ano ba ngayon? May 7. Kahapon mahangin. Ngayon mahangin pa din. Walang may pag-ibaw. Sana lang hindi tayo matulad yung kahapon, yung mapuwing tayo ng ng sand. So today most probably 20 or 30 kilometers, depende sa ating kondisyon. Pero ramdam na ramdam natin fatigue is catching up. So and feeling a bit down lately. So anyway, ito day 21. So how many na lang? Oy, after this 9 days na lang. Pero like what I've said, hindi naman magtatapos sa day 30. I want to test or to try ilang consecutive days ba ang kaya ko talaga. So pasensya na if the content is kind of redundant, paulit-ulit lang. But anyway, dito lang ulit tayo, balik tayo dito sa ating usual spot, Khalifa City. Alam mo, nag-jersey ako, nagsando ako kasi akala ko ma-humid, mainit, hindi malamig yung hangin. Hindi naman kalamigan pero presko. Ayan, 7 o'clock na, hindi maliwanag pa. Ganyan talaga dito pag summer. Mahaba ang umaga, mahaba ang liwanag. So kung mabalik dun sa morning ride, kasi mas marami ako na-accomplish if it's morning ride. Hindi ako nakakapag live stream kasi yung alam mo bang if you're not in the mood, you're not in the mood. Kasi makikita sa live stream mo naman yun pag wala ka sa mood. Then mas mabuti pang na lang, ipagpaliban na lang. Anyway, ayan. Itong ayoko pag gantong oras, it's still medyo busy ang kalsada. Pero okay lang naman, kaya naman natin pagpasabihan. Kaya lang nakakasira din kasi ng momentum yung patigil-tigil. No choice. Ayoko kasing magpaaraw. Kasi sobrang itim ko na eh. Nako-conscious na ako sa kaitiman ko. Kaya yan ang ating so I'll try my best na magising ulit. Nagigising naman ako ng maaga, pero alam mo yung pagising mo pagod ka pa rin. Ayun, pasok na tayo dito sa ating usual spot. Tagal-tagal din tayo hindi nakaride dito 3-4 days ba? Nakakamiss din siya nakakamiss din naman siya, in fairness. May nainis ako dahil yung bike computer ko na naman ayaw na naman mag-on. Ay nako. Para sa akin na that's important kasi nakikita ko and I can adjust my ride through that bike computer. Hindi na naman siya mag-on. Mga 2 days siguro. Tapos na kailangan kong i-try on. So now I'm just relying on this Apple Watch. Diyan na lang ako magre-rely. Kaya lang mahirap din kasi
Tingin ka ng tingin ng ganun. Yun. Sarap nung ano, ang ganda ng panahon. Kasi presko yung hangin. Kahit mahangin dito, itong part na to talagang tusok to sa hangin. Pasalubong tayo sa hangin. Kahit mahirap to sa part na to, hindi naman ganun kahaba. So, okay lang din. So, instead of 20 kilometers na ako. Right now, I'm running at nasa 28 kilometers na ako. I wanted to do more. Kaya lang, hindi ko iniisip ko kung if I will do morning ride tomorrow or evening ride ulit. So, that's my dilemma now. Kasi kung mag-evening ride ako, maybe I can do 40. Pero, kung morning ako, hindi ko alam. Hindi, I will stop at 30 and bubukas. Mag-morning tayo bukas para bumalik na ulit yung ating morning routine. Yung morning ride. Kasi, hindi ko pa rin yung morning eh. Although ngayon, napakasarap ng panahon ngayon. Parang, ang sarap ba maglakad-lakad or mag-bike-bike. Pero parang masarap maglakad-lakad. Kahit paano, kanina, muntik na naman tayong ma-aksidente. Meron na namang rumaragas ang hindi nag-stop. Naku po, imbis na umistop bunisyonahan lang ako. Buti na iiwas ko. Anyway, even that happened, hindi naman nasira yung mood natin because the weather is so nice. Napakasarap ng weather talagang Pinawisan naman ako kahit paano, kaya lang malamig yung hangin kasi parang hindi summer. Ang sarap. Kaya hindi ko na malayan. Nalagpasan ko na pala yung 20 kilometers. Kaya sabi ko, sige, lagpas na ng 20. Sagad ko na lang 30. Today is a fun ride. I like it, I had fun. Nag-enjoy naman ako sa ride ngayon. This is what I needed. A fun ride. Kasi medyo we're feeling down lately. Kaya this is what I needed. Kailangan siya para sumayasaya tayo, ma-boost yung ating dopamine ba? Dopamine. Ayan, ditong part tayo. Ditong part ako, munting ma-aksidente kami mo. Kasi dito, syempre, pag may minor ako, di ba? Syempre, I'll slow down, but not stop. Tapos, yung from there, biglang rumaragasa. Kasi yan, yung tawiran yan, it's a speed breaker. So, bago ka dumating dyan, dapat you're almost into a full stop. Kasi, tumatawid. So, hindi SUV. Malaki. Hindi man lang nagminor, halos sa rampahin niya yun. Kasi pag-unahan siya sa akin, gusto niyang mauna. Hinahabol niya yung positioning niya sa akin, mas mauuna ako. Buti na iliko ko at buti nag-support yung mga ibang sasakyan na malapit sa akin, nag-stopan sila. Kaya sinabihan ako na don't worry, it's okay. Kasi nga nagagalit ako. Alhamdulillah, it's okay, no problem. Kaya yun, naging okay na rin naman ako. May fireworks. Ayun, yun lang yung kwento. Kaya hindi ako masyadong na bad trip dun sa aksidente mo siya. Yung sa may muntik na naman ako mabangga. Yung fireworks inside na dun. Kaya yung fireworks nila. Ayun, see you sa exit po. Let's go. Ayun, exit na po tayo dito. Pauwi na tayo. So 30-kilometer ride for today is done. Shucks, anong day pa ngayon? 22? Day 22 Day 22 is done. So tomorrow in day 23. So palapit na tayo dun sa ating short-term goal. Kasi yan sabi, dapat you always have a short-term goal
mid-term goal, and a long-term goal. Kasi para hindi ka malulunod. Kasi importante sa lahat, you have a goal. Alright? So kung ang goal ko is to do 100 consecutive rides, 100 days na consecutive rides, iisipin ko pa lang siya malulunod na ako na 100 is too much, 100 is too much. So that's why kailangan mo siyang i-splice into a category like short-term goal, mid-term goal, at long-term goal. So short-term goal is to do 30 kilometers. And then my mid-term goal is to do syempre 60 ganyan, or at least to surpass the 30 kilometers. So whatever, 40, 50, 60. So once you reach your short-term goal, syempre your mid-term goal will be your next short-term goal, di ba? Yeah, kasi kailangan lagi kang may goal, dapat lagi kang may inaabot, otherwise hindi ka magpupursige ba? You will not exert effort to achieve your goal. If it's your goal, it's just a long-term goal, malulunod ka. Kumbaga, you will think that it's too much for you, parang ganun. So that's why you need to put it into 3 categories: small-term goal, short-term goal, at saka short-term, mid-term, at saka long-term goal. Yun lang, share ko lang. That's how I do yung aking mga goal. Yan, pauwi na tayo. Let's go. See you at home. Doon. Eto na, home sweet home na tayo. Medyo madilim pauwi na tayo. Ito, malapit na tayo sa bahay. Yan, thank you very much po. Thank you Lord for the safe ride. Salamat po sa inyo sa mga nakaabot dito. So walang sawang pag-support ng mga subscribers natin, members, at saka sa mga viewers po na hindi pa na-subscribe, please do subscribe to my channel, Pao to Fit. Yun lang. So day 22 is done. So I'll see you again tomorrow for sa ating day 23. Yan, I'm not sure yet if it's morning or evening. Yan, so hanggang dito na lang ang ating video for today. So if you find this entertaining, interesting, and helpful, please like, share, and subscribe. Let's go. See ya. But nothing seems to work on you. Yeah, you always make me feel like home. Yeah, you never leave my thoughts alone. Yeah, you're the reason I'm going out my mind. I just can't stop thinking about